At hindi mawawala yung blessing sa taong nagtitiwala sa Panginoon. If you really trust in the Lord, if you really put your whole trust sa Panginoon, then blessings will flow. You might not understand it, but you will always see it in a form of good health, in a form of friends, in a form of many things. So, what's up again guys? And now, magandang araw sa inyong lahat. Right now, sa ating vlog ngayon, ay mag-share ako ng aking nabasa sa Bible, which is blessing. Okay, napakagandang biyaya, blessing ito sa atin. Dito sa Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8, sinabi dito, "Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is." Okay, napakaganda, di ba? Mamaya i-breakdown natin yan. "For he shall be as the tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when the heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit." Napakagandang mapakinggan or mabasa yung word na ito, kasi ito'y isang bukod tangi na blessing. So, as I was saying guys, sinabi dito sa Bible, "Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is." Alam nyo, napakarami nang nangyayari ngayon sa mundo, especially pandemic, especially yung pag-breakout na naman ng maraming kinds of variant ng coronavirus. Ang akala natin, mga cellphone lang yung may mga variants. Okay. Pero ngayon, pati ngayon virus may variants na. And then, yung iba nagkakaroon ng lockdown, merong mga problema, nawawala ng trabaho, hindi na alam, nabuboard na sa bahay. Pero hindi natin alam, it is all according to God's plan. Kaya nga kung babasahin natin dito, sinabi sa verse 7 ulit, "Blessed is the man that trusted in the Lord." Kung ikaw, isa ka sa mga nagtitiwala sa Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon. Pero kung ikaw, instead na magtiwala ka sa Panginoon, is sinisisi mo pa yung Panginoon, bakit ganito, bakit ganyan, ano ba nangyayari, kasalanan ko na naman, bakit ito yung nangyayari sa buhay ko, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko, bakit wala akong trabaho. Kung puro ka reklamo sa buhay, ang masasabi ko sa iyo, yung hope mo wala sa Panginoon. Pero if you are really thanking the Lord sa mga nangyayari sa buhay mo, even though it hurts sometimes, even though mahirap intindihin, even though may mga dumadating na persecution or mga pain or problems, but still nagtitiwala ka sa Panginoon, there's no such thing or such word as ang hirap ng buhay. Okay? Pero kung nagtiwala ka sa Panginoon, kahit mahirap ang buhay, sinabi nga ng mga kasibihan natin, habang may buhay, may pag-asa. Kaya sana huwag tayo mawalan ng pag-asa. Even though in the tough times, Okay. andyan pa rin ang Panginoon. Patuloy natin, sinabi, "Whose hope the Lord is." Kung iyong tiwala mo nasa Panginoon, yung pagtitiwala mo, yung buong trust mo nasa Kanya, bahala na siya sa gagawin niya sa iyo. Kung gumagawa ka naman ng tama at iyan yung na-experience mo, huwag kang mag-alala, blessing yan. Kasi in every problems that we are facing, in every trials we are having, still God is teaching us something. Okay, sinabi nga dito ulit sa verse 8, "For he shall be as the tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought." Ang ibig sabihin nito, kahit na nahihirapan, kahit na anuman yung mapasanin sa buhay, pero sinabi dito, "For he shall be as the tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river." Ang tree na ito ay sinisimbolo sa mga tao. Tayong mga tao. At ang river, yun yung nagsisimbolo sa mga blessing ng Panginoon. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, yung blessing, diretso yan. Pero even though may drought, merong mga pighati, merong mga problema, sinabi dito, "Careful in the year of drought, neither shall cease
from yielding fruits. Anong ibig sabihin nito? Even though may mga problema, may mga nadaranasan tayong mga hindi natin maintindihan, especially kung ito man ay problema, ito man ay mga pasanin, ito man ay mga bigat ng damdamin, ito man yung mga anxiety, worries, at iba pa, still, andyan pa rin yung biyaya ng Panginoon. Kasi sinabi diyan, hindi natin mapapansin yung mga hirap ng buhay. Even the drought season, even the worst season ng buhay natin, even when we are on the top of the mountain or in the valley, andyan yung blessing ng Panginoon kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Once na ikaw may pagtitiwala ka sa Panginoon, yung blessing, andyan. Yung blessing sa gana, yung blessing makakamtan mo, yung blessing makikita mo yan. Kasi sometimes we are looking for another picture of blessing. Ang alam lang natin, pag sinabing blessing, pag sinabing biyaya, ay pera ito. Pag sinabing blessing, ay kaibigan ko ito. Pag sinabing blessing, ay pamilya ito. Pag sinabing blessing, ay ganito ito, ay ganyan ito. Meron tayong iba't ibang perspective about blessing. Pero ang blessing talaga sa atin is kung nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kasi yung ating pagtitiwala sa Panginoon, walang ibang pupuntahan yan, kundi pagpapala galing din sa Kanya. Saan ba tayo kukuha ng source ng lakas natin? Saan ba tayo kukuha ng source ng katalinuhan natin? Yes, pwede tayong intelligent as a person, pero wala tayong wisdom. Ano kaya yun? Hindi natin ma-judge yung tama at mali. Pero kung meron tayong Panginoon at nakikita natin, nababasa natin sa Kanyang salita, which is the Word of God, napakagandang blessing ngayon. Ang blessing ngayon sa atin is buhay tayo. Ang blessing sa atin ngayon is wala tayong sakit. Ang blessing sa atin ngayon is patuloy tayong nagpapatuloy even though meron tayong mga ups and downs sa buhay. In our ups, andyan ang Panginoon. In our downs, andyan ang Panginoon. Biyaya yun. At hindi mawawala yung blessing sa taong nagtitiwala sa Panginoon. If you really trust in the Lord, if you really put your whole trust sa Panginoon, then blessings will flow. You might not understand it, but you will always see it in a form of good health, in a form of friends, in a form of many things. Just always look on the good side. Ang lagi mong hanapin yung biyaya, yung blessing. Hindi yung hinahanap mo yung pwedeng maireklamo. Huwag kang magreklamo. Yes, may mga pasanin tayo, may mga problema tayo. But even though our problems could be a blessing. I remember the time na may problema ako, puro na lang ako reklamo. What? And then sabi, huwag ka namang magreklamo. Yan yung sabi sa akin ng tatay ko. And that's the blessing. Right now, you might be in a path na hindi mo maintindihan. You might be in a path na puro problema. But always remember, blessings are always there. So always trust in the Lord. For my last verse, sinabi dito sa Romans chapter 8 verse 28, sinabi dito sa Bible, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kung ikaw tinawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, ibigay yung trust sa Kanya, then ikaw yung isang tao na pinagpala na kahit anong mangyari, you know that it is always a blessing to trust the Lord. So sana naging magandang araw nyo ngayon, even though marami mang problema. Always look on the bright side. Always look up. Okay. Andyan si Lord. Andyan siya na patuloy magbibigay ng mga biyaya sa inyo. Even though you don't understand it, but always remember, trust in the Lord. And blessed are those who trust in the Lord. Always remember, wala man mangyaring maganda sa'yo sa araw na ito, pasalamat ka, nabubuhay ka. Blessing is always there. Kaya nga sinabi, count your blessing, name them one by one. Okay. So I hope you like this video. If you really like this video, ay sana patuloy kayong mag-subscribe, like, share, and subscribe this channel para patuloy tayong makapag-encourage. Sana marami pa tayong encourage at I hope and pray na kayo ipagpalain ngayon at makita nyo yung blessing sa buhay nyo ngayon. And yun lang guys. God bless. Be energized.